May mga bagay na hindi madaling kalimutan. Ang humuhuning makina ng unang kotseng natutunan mong paandarin, ang amoy ng hangin sa umagang puno ng pag-asa habang nakaharap ang sakyan sa kahabaan ng kalsada at ang sandaling pinihit mo ang susi na ginawang posible ng isang maliit ngunit makapangyarihang baterya. Sa maraming Pilipino, ang eksenang ito ay may isang pangalan na kaakibat, Motolite. Mula pa noong mga unang taon ng motoring culture sa bansa, naging bahagi na ito ng buhay at biyahe ng sambayanang Pilipino. Sa bawat umandar, bawat umilaw na headlamp at bawat musika ng radyo, may kasamang tibok ng isang tatak na itinanim sa ating alaala bilang tunay na pangmatagalan. Ang kasaysayan ng Motolite ay nagsimula hindi bilang malaking pabrika o kilalang brand, kundi bilang isang maliit na negosyong tinawag na Caro Electrical Service na itinatag noong 1919. Ang kumpanyang ito sa paglipas ng panahon ay naging bahagi ng Ramcar Group, isang malawak na negosyo na nakatuon sa teknolohiya, manufacturing at baterya. Sa ilalim ng pagunlad na ito, unti-unting nabuo ang pundasyon na magbibigay daan sa pinakasikat na baterya sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong 1949, unang ipinakilala ang pangalan ng Motolite. Lumilitaw na ang unang Motolite battery assembly lumabas noong Mayo 1950. Ngunit sa opisyal na record ng kumpanya, ang pagsilang ng tatak ay nasa taong 1949. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang lumakas ang presensya ng mga sakyang demotor sa Pilipinas at kasabay nitong lumago ang pangangailangan para sa maasahang baterya na kayang tumagal sa mataas na init, trapiko at iba't ibang mga kondisyon ng bansa. Bago pa man ito maging lokal na produkto, si Casto C. Yunson, ang may-ari ng CC Yunson Company, ay nagangkat ng mga baterya mula sa Estados Unidos, particularly mula sa States Battery Parts sa Seattle. Kalaunan, napagtanto nilang mas praktikal at mas kailangan ng bansa ang sariling paggawa ng baterya, kaya itinayo nila ang unang assembly plant dito mismo sa Pilipinas. Dito nagsimula ang paglalakbay patungo sa pagiging tunay na gawang Pilipino para sa mga Pilipino. Noong 1997, nagkaroon ng makasaysayang pagbabago. Nag-merge ang dating gumagawa ng Motolite ang CC Yunson Company sa Ramcar Incorporated, ang kumpanyang gumagawa ng bateryang Oriental, isa sa pangunahing katunggalin ng Motolite noong mga dekada na iyon. Mula sa pagsasanib na ito ay nabuo ang Oriental and Motolite Marketing Corporation na siyang nagdala sa tatak sa mas mataas na antas, hindi lang sa laki ng produksyon kundi sa kalidad at lawak ng distribusyon. Sa kasalukuyan, ang Motolite ay gawa at hawak ng Philippine Batteries Incorporated na bahagi pa rin ng mas malawak na Ramcar Group. Kung tutuusin, ang Philippine Batteries Incorporated ay tinuturing na pinakamalaki at pinakamoderno sa paggawa ng baterya sa buong Southeast Asia. May advanced facilities, ISO certified operations at integrated system mula manufacturing hanggang recycling. Ang ganitong klase ng infrastruktura ay hindi madali o madalas matagpuan sa ibang brand. Kaya naging malaking bentahe ito ng Motolite sa paglipas ng panahon. Hindi magiging matagumpay ang Motolite kung mananatili lamang ito sa teknolohiyang meron sila noong 1950s. Sa katunayan, isa sa pinakamahalagang dahilan ng kanilang pagtagumpay ay ang kakayahan nilang mag-innovate. Noong 1977, nagsimula silang mag-recycle ng lead-acid batteries, isang hakbang na advance at bihira noong panahon na iyon. Isang taon matapos nito, noong 1978, inilabas nila ang Motolite Powerhouse, ang kauna-unahang car battery sa Pilipinas na nakabalot sa plastic casing. Kung iisipin ngayon, tila normal na ang plastic casing pero noong dekadang iyon, malaking pagbabago ito dahil mas magaan, mas matibay at mas lumalaban sa kalawang at init kumpara sa lumang metal casing. Noong 1995, isinulong nila ang isang revolusyon para sa motorista, ang maintenance-free battery. Sa panahong napakarami ng Pilipino ang kailangang mag-refill ng tubig at mag-alala sa electrolyte levels, ang bagong teknolohiya ay nagbigay ng malaking ginhawa. At nitong mga huling taon, lalo pang gumanda ang kalidad ng Motolite nang gamitin nila ang punch grid technology mula Germany, isang teknolohiyang nagpapalakas ng plates at nagpapahaba ng buhay ng baterya. Ayon sa ulat, nagdulot ito ng humigit kumulang 45% na pagtaas sa lifespan ng baterya na siyang muling nagpatibay sa reputasyon ng Motolite bilang pangmatagalan. Sa madaling salita, ang kwento ng Motolite ay kwento ng pagtutulak sa hangganan ng teknolohiya habang nananatiling nakaangkla sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sa loob ng mahigit 7 dekada, hindi lamang napalapit ang Motolite sa puso ng Pilipino, naging bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na biyahe. Sa bansang mainit, puno ng trapiko at may mas malupit na kondisyon para sa mga sakyan, hindi sapat ang imported battery na ginawa para sa winter climates.
Ang Motolite ay dinisenyo para sa tropical conditions, kaya mas kayang saluhin ang init, ang biglaang ignition at ang stop-and-go driving. Kasabay nito ay ang pambihirang lawak ng distribusyon. Halos bawat tindahan ng pyesa, talyer, gasolinahan at automotive shop sa bansa ay may Motolite. Ngunit ang tunay na nagpaangat sa kanila ay ang 24/7 express hatid service. Hindi mo kailangang pumunta sa shop at umuwing nakatulak. May darating na technician na magdadala ng bagong baterya kahit 10 oras ng gabi. Sa kalagayan ng maraming Pilipino na umaasa sa sasakyan para sa trabaho at pamilya, malaking ginhawa ito. Hindi rin may kakailang nagkaroon ng malakas na pagtitiwala ang mismong automotive industry sa bansa. Ang Motolite ay may 95% market share sa mga automotive, OEM o original equipment manufacturers. Kaya naman karamihan ng mga bagong sasakyan na lumalabas sa kasa ay may dalang Motolite. At higit sa lahat, nakatulong na malaki ang patuloy na recycling at environmental responsibility ng kumpanya. Sa pamamagitan ng Evergreen Environmental Resources Incorporated, nakakabawi sila ng hanggang 96 to 99% ng lead, plastic, electrolyte at iba pang bahagi ng lumang baterya. Hindi lamang ito nakabubuti sa kalikasan, nakakatulong din ito sa pagtitiyak na tuloy-tuloy ang supply chain ng kumpanya. Walang matagal na tatak ang lumilipas ng walang kontrobersiya o puna mula sa mga mamimili at gaya ng inaasahan, may ilang kritisismo ang tumama sa Motolite lalo na nitong mga nakaraang taon. Maraming motorista ang nagbahagi ng online na tila bumababa ang lifespan ng ilang variant ng Motolite lalo ng mid-range. Sa ilang kwento, sinasabi nilang kapag umabot sa 2 taon, biglang bumibigay ang baterya at may ilan pang humihiling na agad itong palitan sa warranty. May mga pagkakataon ding may hindi pagkakaunawaan sa warranty process lalo na kung may posibilidad na ang alternator o electrical system para pala ng sasakyan ang problema, hindi ang baterya mismo. Sa harap ng mga mahigpit na imported brands tulad ng Amarone at iba pa, nagkaroon ng tanong kung sulit pa ba ang Motolite kumpara sa mas murang alternatibo. May ilang motorista na nagsasabing mas tumatagal ibang baterya, ngunit mayroon ding kabaliktaran. Sa madaling sabihin, ang kontrobersiya ay hindi dahil lahat ng produkto ay mabilis masira kundi dahil magiging mas mapanuri ang modernong motorista. At sa isang banda, ito ay senyales ng pagunlad, hindi pagbagsak. Ang kanilang pabrika at integrated ecosystem raw materials hanggang recycling ay nagbigay ng hindi matitinag na advantage laban sa mga importer at foreign brands. Samantalang ang ibang tatak ay kailangang umasa sa shipment, duty at walang kontrol sa supply chain. Ang Motolite ay may sariling cycle na bukas, umiikot at napapanatili. Hindi rin matatawaran ang lawak ng kanilang after-sale support. Ang ideya na isang tawag lang may hahatid ay hindi kayang tumbasan ng karamihan. At higit sa lahat, ang tiwala ng Pilipino ang kanilang pinakamatibay na sandigan. Walang tatak sa bansa ang kasing tatag ng Motolite pagdating sa haba ng reputasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling malakas ang presensya ng Motolite sa lokal na merkado. Patuloy ang pag-expand nila sa teknolohiya, tulad ng pag-adapt sa punch grid plates na mas matibay at mas matagal ang buhay. Ang commitment nila sa environmental sustainability ay lalo pang lumalakas at ang kanilang pabrika sa Bulacan ay isa sa pinakamodernong recycling facility sa Asia. Ngunit hindi rin mawawala ang hamon. Mas maraming imported brands ang dumarating. Mas marami ang consumer na mas mapanuri. Mas marami ang naghihintay ng mas mataas na value for money. Gayunpaman, sa pagtingin sa trend at sa lawak ng pangangailangan ng bansa para sa automotive at industrial battery, nananatili ang Motolite sa unahan, matatag, kilala at makapangyarihan sa merkado. Sa huli, ang Motolite ay hindi lamang tatak. Isa itong bahagi ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng maraming Pilipino. Sa bawat pag-ikot ng gulong, sa bawat sindi ng headlamp, sa bawat ignition sa umaga o 10 oras ng gabi, nakapaloob ang pangako ng tatak na magtagumpay dahil sa tiwala, inobasyon at serbisyo. Ang pangmatagalan ay hindi lang pahayag. Ito ay buod ng isang kwento ng pagtsatsaga, pagunlad at pagtagos hanggang sa puso ng sambayanan. At habang patuloy ang pag-andar ng milyong-milyong sasakyan sa Pilipinas, habang may mga pamilyang naghahatid sa eskwela, manggagawang nagmamaneho papunta sa trabaho o mga biyaheng naghahatid ng alaala at pag-asa, mananatilang pangalan na iyon, Motolite, kasama sa bawat simula ng kwento.